Nag-install po ako ng billboard, nag-aakyat po ako ng scaffolding. Hindi ko alam kung passion pa ba yun. Sa podcast na to, pag-uusapan natin ang comment ng isang member sa Kasosyo Malupit Group na community. Ang sabi niya dito, paano nyo kaya na-overcome ang burnout and losing passion sa pagnenegosyo? Pero before we start, pakilala muna ako. Ako pala si Kyle at may 3 taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa accounting system. Ako nga pala si John Ray Gumahad, isang entrepreneur, ngayon ay isang content creator na din. Meron na rin akong 8 taong experience, lalo na sa printing business. So sa topic na to, madami tayong ma-share na mga burnout. Yun. Before natin pag-usapan talaga yung tanong niya. Ano ba ang ibig sabihin sa'yo ng burnout? O, define muna natin. Para sa akin, yung burnout is yung sawang-sawa ka na sa mga paulit-ulit na pangyayari. Yung tinatry mo naman yung best mo, ginagawa mo namang solusyonan yung mga bagay-bagay, pero walang nagbabago sa, walang nagbabago sa sitwasyon. Kaya nag-end up, parang pagod ka na, burnout ka na. Eh, sa'yo ba? Ano ba yung definition ng burnout para sa'yo? Para sa akin, ang burnout ay ayun, sawa ka na din. Yung tipong nakakapagod na. Parang gusto mo magpakamatay. Parang ganun. Pero hindi dapat abot doon. Yung tipong parang wala ka ng pag-asa. Hindi ka na, tingin mo hindi ka na effective, wala ka nang ginawang tama. Para sa akin ano bang kwento mo dyan sa burnout na yan? Ang naging kwento ko dyan, siguro 1 year ago. Nag-start kasi akong food delivery. Okay. Nag-start akong food delivery, 4 kami, magkakasama, churchmate. Business yun. Business namin yun, magkakasama. Yun yung pinakaunang negosyo kong may mga kasama. Tapos, nagsimula kami, food delivery lang talaga. Yung parang pabili lang. May magchat-chat sa page, magpapadeliver from Jollibee or kung ano mang mga partner merchant namin. And yun, umaandar naman siya. Meron naman siyang mga customer. Pero ang naging mali namin doon, hindi namin napag-isipan talaga yung pinaka-internal kung paano kikita yung negosyo. Kasi ang naging kwento doon is parang income namin is parang sa delivery fee lang. Hindi kami nag-i-income sa mga sales from our partner merchant. Parang free advertising yung nangyari. Okay. And then, in a long run, wala talagang kumita sa amin. Hindi kumita yung kulang pa nga yung marketing namin na expense, yung effort pa lang ng bawat isa, yung totoong nag-i-income, yung delivery rider lang. Kasi parang kumukuha lang kami ng commission from delivery rider eh. Percentage lang kayo doon. Percentage lang. Eh, magkano lang naman yung percentage na yun? Eh, 4 kami. Doon kayo kumuha ng sa merchant? Sa rider, hindi sa rider merchant? lang. Hindi na sa merchant. Kaya, yung Paano kayo na-burnout? Hindi ako na-burnout dahil Walang kita? walang kita. Na-burnout ako dahil paulit-ulit lang yung nangyayari na hindi kami nagpa-profit, hindi naging sustainable. At alam mo yun, na first time kong magnegosyo na may kasama, yun pa ang naging resulta. Kaya, trinay ko yung best na i-automate para mabawasan yung manpower. Yun yung naging solusyon nyo? Yun yung naging solusyon ko. Gawan natin to ng website. Ako na lahat. Ako nang nag-abono nun, gumawa ng website. Bumili pa ako ng mga courses nun, ng mga programming, kaya may alam ko sa programming konti. Gumawa ko ng website para i-automate lang nang mabawasan yung customer service lahat para ma-automate na. Kahit na ginawa namin yun at naging effective sa implementation, hindi talaga naging profitable ng kumpanya. So, yun yung isa sa naging burnout kasi nga wala talagang kita. Passionate ako dahil first time kong magnegosyo na may kasama. Pero, na-burnout pa rin. Kaya, yun, natigil yun at masaya naman. Parang nawalan na ako ng tinik ng nahinto yun. Kasi kung pinagpatuloy namin yun, syempre, kami lahat doon. Mas lalo kami mag-burnout. Kaya yun yung napili kong solusyon sa ganong sistema. Kaya ikaw, anong storya mo sa burnout? Sa pagkawala ng passion sa negosyo? Istorya, marami. wala na nga maisip kung anong klaseng burnout. Sa sobrang dami, sa 8 taon kong pagninegosyo, I think sa lahat ng department na gusto kong maiayos, inabot talaga ako ng burnout. Unang-una, hindi naman dahil sa kita. Kasi kumikita naman daw eh. Kasi may nakikita. Ngayon, unang-unang burnout ko siguro dun sa mga tao ko. Nung
first time kong nakakuha ng kontrata na nag-set up na kami mismo dun sa SMX. Event na to Na-burnout ako dahil yung pangatlong beses namin na set up dun. From una hanggang pangalawa hanggang pangatlo, lahat ng mga mali nung una, inayos ko Tinuruan ko na yung mga tao, dapat ganito, ganyan, ganyan. Ito yung mga execution natin. And then pag dating ng pangatlong setup, confident na ako na nag-learn na kami lahat. Kasi meron na kaming tatlo Alam nga na yan. Yun pa yung pinaka worst. Yung pinaka nasira ako sa client. Nasira ako last na setup ko doon sa company na yon, nung time na yon. Tapos umabot pa sa hindi kami binayaran. Hindi kami binayaran ng kalahati. So na-burnout ako. That time mismo, ito pinaka talaga na nag-trigger sa akin. Nung time na yung operator ko, may kulang siyang isang sticker na na-cut out. Hindi na i-cut out. So yun yung kailangan kasi doon yun sa ilalagay talaga yung logo doon sa pinakaunahan ng kiosk. Hindi na ako nagalit. Sinabi ko sa kanya, uwi ka doon, i-cut mo, tapos balik ka kagad. Ngayon, umuwi sila. Pagdating doon, sobrang busy namin. Kasi nga, yung mga mali nung iba, inayos pa. Di ngayon sabi ko, Brad, ikaw naman ang dyan, nakakaalam yan sa sukat kung saan ang placement dyan, tirahin mo na. Walang yan nung nilagay mali pa din. Alas 8, kailangan Kompleto na. labas na yung mga one day, one night setup Labas na lahat ng mga contractor dapat, wala na doon. So ano oras na yun? Mga alas 5. Ay nandun yung pinaka client. Hindi talaga nag-approve. Ako kasi hindi ako aalis talaga sa setup o sa lahat ng installation, hindi ako umaalis hanggat hindi nag-approve yung client. So ang nangyari, pinangakuan ko na lang. Sabi ko, boss, ganito, ako na mismo ang gagawa niyan. Bigyan mo lang ako ng isang oras, uuwi ako doon tapos babalik ko. Basta bago mag-8 na nakakabit yan. Inayos mo. Yun ang ginawa ko. Pinauna ko na yung mga tao, pero tinawagan ko si Missy, sabi ko, dahil na burnout na ako, sabi ko, pagdating ko dyan sa production, ayoko makita ng tao. Wala, layas lahat ng tao ko. Kumbaga, after nung na yun, isang solusyon na ginawa ko, na nag-hire ako ulit. Pero matagal na, mga isang buwan, ako lang mag-isang tao rito sa production. Oo, kumbaga, figure out ko siya talaga kung ano yung naging problema. At the end of the day, balik pa rin sa akin. So, ang ginawa ko, sinulusyonan ko siya. Pero, nasolusyonan naman hanggang ngayon, okay naman, may kailangan pa rin na Pero hindi na to the ayusin. point na mababurnout ka na. Parang naayos na siya partially. Hindi pa rin. Naayos ko yung sarili ko pagdating dun sa burnout. Pero yung sa pagnenegosyo, hindi ko alam kung hanggang kailan yan Yung ako, yung sarili ko, naayos ko, na-overcome ko, paano siya i-handle yung burnout. Hindi ko na nga alam kung ano yung spelling ng burnout tsaka meaning Oo, sa 8 taon na yun. So, actually lahat, madami akong storya pagdating sa burnout. Hindi ko lang talaga na isa-isa dahil nga Kasi sobrang dami. sa kinalimutan ko na rin yung iba Sa 8 taon ba naman mong experience sa pagnenegosyo sa printing? Kahit ba naman, sobrang dami na nun. Kahit yung food delivery na nabanggit ko kanina, 1 taon pa lang yun. Pero multiple times akong naka-experience ng burnout. How much more sa 8 years? Ano na siguro, Parang naging manhid na. manhid sobra. Kung sa kapag ko-content, yung mahiyain ka sa una. Sa 8 years ka nagko-content, di ba? Nakakapal yung Hindi ka mukha pa ba walang hiya na rin, di ba? Ganun yun Ako, sa 8 taon kong inaharap yung burnout araw-araw, wala na, parang na lang sa akin yun, yung tipong Basic na lang. Hindi ko naman masabing, basic, sobrang basic. Yung tipong akala ng iba, imposible na Imposible na, wala na yan, bagsak na yan. Wala, bangon pa rin. Umuwi kayo lahat, kaya ko to. Ganun ako kalakas ng loob. Kaya, burnout, kailangan talaga natin harapin yun. Isa sa, ikaw ba, ano bang mga tip mo? Or ano ba yung ginawa mong solusyon? Ito, sasagot na tayo sa katanungan niyang paano natin na-overcome yung burnout tsaka pagkawala ng passion natin sa pagnenegosyo. Isa sa mga tips na babibigay ko dyan para ma-overcome yung pagka-burnout tsaka pagkawala ng passion sa pagnenegosyo ay ang face and accept it. Yung burnout tsaka pagkawala ng passion, andyan na yan Face
and accept. accept. Oo. Okay. Harapin mo yan. Kasi yung tanong niya, paano ma-overcome? Harapin mo. Hindi mo Harapin naman natin. ma-overcome yan pag hindi mo hinarap. Hindi natin matatawag na na-overcome natin yung isang bagay kung hindi natin nang una hinarap yun. Correct. At haharapin talaga dapat natin yung mga bagay na pinahihirapan tayo. Kasi doon tayo mag-grow eh. Oo, Doon tayo nagla-learn eh. Kailangan nating harapin yun at tanggapin na nakaka-feel talaga tayo ng ganun. At normal yun sa atin. Dagdag ko lang doon sa ano mo. Sige. So yung ano yun, harapin at Face and admit it. i-admit. Dagdagan mo ng i-enjoy mo pa. Face, admit, and enjoy it. Yun. Kasi pwede mong harapin, pwede mong i-accept, pero pag hindi mo na-enjoy yan, burnout pa rin abutin mo dyan. Mag-burnout ka pa rin kakaharap niyan. Kung ang tingin mo pa rin doon, problema pa rin yan. Kaya, basic, enjoy mo. Enjoy mo problema. Enjoy mo kung anong mang challenge sa harapan mo. Para sa akin, isang tip din, dadagdag ko sa inyo. Hindi ka mababurnout kung taasan mo pangarap mo sa negosyo mo. Nababurnout lang din naman tayo kung walang direksyon. Yung takbo lang ng takbo, wala tayong direksyon, wala tayong goal. Unang-unang mababurnout. Yun yung, para sa akin unang-una, isang importanteng reason bakit nababurnout yung isang tao. Kasi wala kang pangarap eh. Pangarap mo magkaroon lang ng negosyo. Ang dali nun. Pangarap mo maging CEO, madali yun. Parehistro ka lang eh. Taasan mo pangarap mo na yung ibang tao tingin sa'yo, baliw. Ako, marami na nagsabi sa akin eh. Baliw ka. Oo. At sabihin sa akin, uy boss, dandahan. Baka masyadong mataas yung pangarap mo. Baka pag nalaglag ka hindi naman ako lumilipad. Pangarap ko lang mataas pero nasa lupa pa rin naman ako eh. Basta yun, isa sa mga tip. Unang-una, taasan yung pangarap nyo, linawin nyo na gusto nyo talaga yun. At lahat ng problema na accept mo at enjoy mo din. Okay, next. Isa sa mabibigay kong tip para maiwasan yung pagka-burnout sa pagkawalan ng passion sa pagnenegosyo ay admit that you need help. Yung sinabi mo kanina, pinalayas mo yung mga empleyado mo. Pero sa sitwasyon ko, inadmit ko talaga na kailangan ko ng tulong. Na-burnout ako kasi parang inangkin ko kasi yung mga responsibilidad that time eh. Parang ako na yung naging web dev, ako na yung naging customer service, ako na yung nag-dispatch. Sa sobrang ako ba naman lahat, parang na-burnout na ako. Ako din naman. Na-burnout din. Kaya dahil pinauwi ko sila, burnout ako noon. Dahil wala kayo sa ayos, di ba? Na-burnout na ako kasi nga dapat nag-grow na lahat eh. Pero ganun pa rin. So, yun. Pero mali din yung pag ginawa ko nun, na pinauwi ko sila lahat. Pero tama rin tong tip na Dapat may kasama. Admit na kailangan talaga natin ng tulong. Na-burnout na rin ako dyan. Na walang kasama. Ito lang sa totoo lang. Ako ngayon sa stage ko, ayoko na talaga mag-umpisa ng business. Na ikaw mag-isa. Na ako lang mag-isa. Bahala kayo dyan, okay na ako rito. Pero pag may kasama, excited ako dyan. Gusto ko yan. Hindi lang din naman first time ko makipag-partner pagdating sa business. Burnout na rin ako dyan. Ang dami ko na rin lugi dyan. Ang dami ko na rin learning o dami ng sablay pagdating sa mga yung pakikipag-partner sa business. Yun kahit na alam naman natin na marami tayong naging experience sa pakikipag-partner, iba pa rin yung impact na may kasama talaga eh. Kahit na mag-isa tayo. Yun nga yung pangalawang puntos para sa akin na dapat ina-admit din sa sarili natin na kailangan talaga nito yung tulong at hindi natin kaya lahat ng bagay. Kagaya din yan ang pananampalataya natin eh. Hindi talaga natin kaya lahat ng bagay. Kailangan natin ng Diyos sa lahat ng mga galaw natin. Kaya yun, hindi naman kahinaan siguro yun eh, na kailangan mo ng tulong. Para sa'yo, kahinaan ba yun? Kahinaan yun kung hindi ka mag-accept ng tulong. Oo nga eh, di ba? Akala mo, malakas ka, magaling ka. Ako, naging ganyan din ako. At na-burnout ka. Kahit malis kayo lahat, kaya ko patakbuhin itong kumpanya na to, kaya ko buuin yan lahat. Pero, burnout. kalokohan. Kinaya. Pero, iba talaga no? Ito yun eh. Alam nyo kung gaano kalaki ang tulong sa akin ng pangarap, yung big goal ko. Naka-align lahat ng decision making ko dun eh. Sabi ko, malaki ang pangarap ko sa kumpanya. Talagang sobrang laki. Hindi ko nga alam kung gaano kalaki. Ngayon, hindi pwedeng ako ang empleyado sa kumpanya. Malaki pangarap mo, tapos ikaw welder. Ano klaseng pangarap yun? Diba? Seryoso ako sa pangarap ko. Kaya trabahuin ko yun. Kaya pagising ko sa umaga, o bago ako matulog, lahat yan iniisip ko, ano ba yung ginawa
akong sa maghapon na to. Walang iya, nag-operate ako ng machine. Nagpintura ako, nagawa ako ng ganito. Mali, di ba? Walang mali sa ginagawa mo, pero hindi siya naka-incline sa kung anong gusto mong mangyari. Yes. Kaya mali sa akin yun. Sa malaking pangarap ko. Pero hindi mali na ako ang gagawa dyan. Kasi mali na hindi ko rin gagawin, na wala namang gagawa. Oo nga. Kaya, pero kung wala akong malaking pangarap, ano na yun? Burnout. Di ba? Yun eh. Kaya ngayon parang hindi ko alam ano spelling ng burnout eh. Sobrang na-experience mo siya araw-araw, parang pati spelling niya, nakalimutan mo na. Tsaka yung salitang hindi ko alam. Nababurnout ako pag naririnig ko yung mga yan. Yung mga hindi ko alam. Oo. Pero may hindi tayo nababanggit dito. Yung pagkawala ng passion sa negosyo. Passion. Yung pagkawala yung excitement mo sa Ang negosyo. passion ba, yun yung ibig sabihin, excitement? Para sa akin. Kasi kung excited ka lagi sa ginagawa mo, meaning, passionate ka doon. Yun yung pinakasimpleng definition. Ay, ako hindi ako excited. Hindi ako excited siya gawin na gusto ha. Kahit na sa pagsisimula mo sa printing, hindi mo na-experience yan. Mas excited ata maglaro ng basketball eh. Parang ako kasi, nung nag-decide ako na tahakin talaga tong business na to, kinalimutan ko, nag-decide talaga ako, sabi ko, no, parang wala na akong, pag hindi ko ginalingan dito, wala na ako ibang choice eh. Kundi babalik na naman ako sa pagiging empleyado. Nung nag-umpisa ako, na-challenge lang ako. Iba naman ata yung challenge sa passion. Iba. Kasi hindi ko talaga passion mag-welding. Sino ba mag-passion maggagawa ng welding? Merong taong ganyan. Sila, hindi ko yung ikaw. passion. Oo. Iiyak, ang dami ko iyak doon. Passion pa ba yun? Di pa, sacrifice meron. Oo. Sacrifice. Sinacrifice ko talaga. Siguro bago ako nagkaroon ng malaking pangarap, nung na ano ko na si Kasosyong Arvin, kumbaga na unti-unti align yung business. Oo. Kasi lahat ng kinokontent ni Kasosyong Arvin doon, halos sabay yung business ko eh. Hanggang ngayon, di ba? Sa topic niya yung manager, which is, naranasan ko na yun eh. Yung mga ganong senaryo. So, passion. Hindi ko alam na passion. Basta ang nag-ano sa akin is nag-challenge ako at yung pangarap ko talaga na maiwanan tong negosyo na to. Hindi ko lang alam kung ano kasi yung meaning ng passion eh. Passion. Okay lang yan. Pag passion, di ba? Yun yung gusto mong gawin. Yung gusto mong gawin, yung Kahit sabihin mo anong ano kahit sa'yo. gaano kahirap yan, masaya kang gawin yan. Kasi passion mo yan eh. Hindi naman nawala sa akin yung... Hindi ang pagninegosyo. Ang nakikita ko sa labas, sa perspective ko, hindi passion yung nakikita ko sa'yo eh. Yung commitment lang. Oh, na commitment. Kahit anumang mangyari, down man or up, committed ka. Kasi kung passion mo lang yun dahil masaya ka. Eh, paano kung hindi ka masaya? Hindi masaya magpuyat dyan ha. Oo nga. Hindi ko nakita yung passion sa'yo. Pero nakita ko yung commitment. Commitment, yun meron ako. Pero passion, putya, ang hirap i-sacrifice yung buhay ko dyan para lang sabihin yung passion. Passion ba yun? Yung time ko sa family ko. Nababawasan. Ay, sobra. Commitment. Commitment. Kasi committed ka eh. Yung commitment ko nga sa pamilya ko eh, nababawasan na eh. Napupunta na sa business. Pero passion, no comment ako dyan kasi hindi ko talaga passion yung ano eh. Yung ginagawa mo. Oo, creative mind ako pero hindi ko passion mag-grinder, mag-welding, pintura, lahat yun eh. Hindi ko ano yun. Akyat ng billboard, 2 beses lang. Nag-install po ako ng billboard, nag-aakyat po ako ng scaffolding. Hindi ko alam kung passion pa ba yun. Okay, next. Isa sa mga tip na mabibigay namin o mabibigay ko para ma-overcome ang burnout sa pagnenegosyo ay ang troubleshoot and improve the process. Kapag naka-feel ka na ng burnout, kung totoo ka talagang negosyante o committed sa ginagawa mo, wala ka pa rin choice kundi kailangan mong balikan para alamin kung ano bang nangyari talaga. Di ba? Wala kang choice. Kung gusto mo talagang mapalaki yung negosyo mo, mapalaki yung pangarap mo, o matupad man yung mga gusto mong mangyari, kahit na burnout at pagod ka na, wala kang ibang choice kundi Umupo, mag-relax, mag-relax, humawak ng... magmuni-muni, at balikan yung mga pangyayari. Kahit masakit yon, kahit na masakit sa ulo yon, masakit sa puso yon, kailangan mo talagang balikan para lang malaman mo kung saan ka anong nakaligtaan mo doon. Anong nangyari doon, ba't na-burnout ka doon? Anong nangyari, ba't napagod ka doon? At kailangan mo ma-figure out yon at para ma-improve mo yung next na mga magiging decision mo. Para sa akin, yun yung dapat i-passion. Dapat yun yung i-treasure nyo, yung after ng burnout. Ano dapat ang gagawin mo. Tama yung sinabi mo na evaluate mo talaga yun. Evaluate Alamin mo kung ano yung problema. At huwag mo ituro
sa ibang tao. Sisihin mo yung sarili mo. Oo, lagi yun eh. Ang nangyayari kasi, nalugi ako dahil, dahil yung mga tao ko, yung partner ko, yung lagi ka nakaganon, no? Nakaturo. Ayun, nakaganon. Tingnan mo, isa lang yung nakaturo sa kanila, sa'yo, di ba? Hindi ka mag-grow dyan at hindi mo ma-overcome yung burnout o hindi ka mismo mag-learn o mag-grow kung lagi ka nakaturo sa iba. Huwag ka magturo. Kaya yan, kahit niloko ka, kasalanan mo yun. Bakit ka naloko? Bakit ka naniwala? Loko-loko ka pala naniwala ka dun eh. At the same time, isipin, Kupal ka ba? oo. Ba't may, normal sa mundo natin ang mga loko-loko. Di ba? Wala tayong magawa. Kulang yung sistema mo, mahina yung critical thinking mo, masyado kang marupok. Diba? Masyado kang mabait. O, di... Buti nga sa'yo. Oo. Kaya nga ako, ewan ko. Tinatawa ko na lang yung mga ganun. Kahit si Mrs. nagagalit na sa akin yan dahil nga yung tiwala. Pero wala akong magawa eh. Kailangan ko magtiwala eh. Kailangan ko maloko. Pero ito naman nakakatuwa pagka naloko ko. Nakakabili ka na big bike. Isa yun. Hindi lang, nakakatuwa lang pag naloko ko dahil yung tipong, yung dadaan ako sa sobrang, Depressed at down ng buhay mo. yung burnout na sinasabi, yung tipong parang katapusan na. Pero never, just do it, whatever it takes. Yun yung gawin mo lang kahit ano yung mangyari. May purpose at may purpose yan. Tiwala lang sa taas. Kahit sa sarili mo, mawala na. Wag lang sa taas. Pero, syempre, wag tayo mawala yung tiwala sa sarili natin. Sa lahat na mawala, wag lang sa sarili mo at sa taas. Dahil may purpose yan. Kaya, ito pala yung isa sa mga na tips na nawala yung burnout. Parang hindi ko na siya tinitingnan. Parang hindi na ako maabot doon. Na inaccept ko siya, normal lang yon na pagka dumating yun, ibig sabihin, meron lang dapat ayusin. O it's a reminder eh. Indicator. Oo. Reminder yan. Nire-remind lang sa atin ni God na may kailangan ayusin sa'yo. Para bibigyan kayo, yung maliliit na mga reminders na yan, pag hindi mo pinansin, lalaki yan. Di ba? So, pag merong maliit, malaki, kailangan, i-evaluate mo niyan. Huwag mo na antayin na dumating yung point na mabuburn out ka talaga. Dapat, pag may problema o merong challenges na dumadating sa atin sa pagninegosyo, ibig sabihin nun, may aayusin tayo. May trabaho tayo. Yun yung trabaho natin. Ngayon, pagpuyatan natin yan, pag-isipan natin yan, ano yung solusyon dyan, para hindi tayo maabot sa burnout. Diba? Pero kung hayaan natin yan, wala. Accept natin na meron talagang reminders. At yun nga, wala talagang katapusan yan. Kahit sabihin yung mga successful na mga tao, kung ang pinoproblema nyo 100,000, yung sa mga malalaki, million yun, billion yun. Pero, sanay na. Dahil dun sa mga reminders o sa mga problema na na-overcome, na-practice na eh. It's a decision making lang din naman yan lahat. Para sa akin, sa umpisa pa lang, enjoy nyo yan, wala namang mawawala eh. Decide lang kayo ng decide. Tulad mo, nag-decide ka punta rito, di ba? Na hindi biglaan na naman tayo yung pag-decide mo eh. So far, hindi naman ako na burnout dito. Hindi pa. Pero yung decision making mo na yun. Parang resulta lang din ng burnout, ba't ako lumipad dito? Siguro, bakit ka ba... Kasi frustrated na ako sa sitwasyon ko, walang nagbabago sa buhay ko. Lumipad na ako ng malayo. Pikit na. Pikit mata, lipad. Anong pakiramdam? Masaya. Hindi yung nawala ka sa burnout mo. Pero hindi mawawala yan. Hindi mawawala. Accept mo talaga na, nakakawala ka dun. Nakawala ka na parang wala nang patutunguhan yung burnout na yun. Decide ka na pumunta rito, hindi big sabihin, wala ka nang isipin. Wala nang burnout na dadating sa'yo. Marami yan. Meron pa rin yan. Mas marami kasi ako na lang mag-isa dito eh. Kahit doon ka pa rin, marami pa rin yan. Kaya nga, accept, di ba? Enjoy. Yun lang yun. Ano nga yun? Face, accept, and enjoy. Harapin lahat. May sasabihin ka pa? Sasabihin, marami pa. Pero hindi ko na masabi. Hindi ko na maalala. Basta, i-accept mo talaga. Yun lang yung magic word doon. Para ma-overcome mo ang burnout or pagkawala ng passion mo sa negosyo, ang masasabi mo lang is harapin tsaka tanggapin. Wala tayong magawa dyan eh. Tsaka enjoy na lang din. Tambay nga, may problema eh. Yun lang yun. Ikumpara mo na lang yung sarili mo sa tambay ah. Kaya pangarap ko talaga maging tambay.
Isipin mo, tambay, walang pangarap sa buhay. Literal na tambay, Walang pangarap, tutulog, gigising, iinom, makikiinom pa yan. Ang problema niyang tambay, saan siya Nakikiinom. makikiinom o saan siya uutang. Pero hindi na pinapautang yung tambay eh. Yun lang yung problema nun. Makainom para makatulog. Di ba? Pero may problema pang iba yun. Marami pang challenges dun. Kaya, tapos ikaw, nag-decide ka mag-entrepreneur, mag-business, lakihan tapos yung pinangarap mo. namumblema ka, paano i-overcome yan? I-accept mo. Yun, ma-overcome mo yan. At enjoyin mo na lang na, dahil malaki yung pangarap mo, enjoyin mo na lang yung burnout. Oh, hindi yan mabu-burnout kung hindi mo isipin burnout. Hindi, darating naman talaga yan. Ano yan? Initiation rights ng mga entrepreneur. Para sa lahat, Oo. accept natin. At ayun, thankful nga tayo. Meron tayong matanungan eh. At merong sumasagot. At may community. Oo. Sa community siya nag-share. Ayun. At maraming nag-comment sa kanya. Oh, kasi marami talagang na-burnout. At marami na rin naka-overcome dyan. So, part ng ano yan, initiation rights yan ng bago ka ma-full-fledged na isang entrepreneur talaga, accept mo talaga yun. Kaya yun ang mabibigay naming insight na paano i-overcome ang mga bagay na yun. At tanggapin na talaga natin na normal na sa atin na ma-burnout at mawala ng passion. Pero ang kinaganda kasi natin na kahit na ma-burnout tayo, malaki yung pangarap natin eh. Lakihan Kahit mo. na may burnout tayo at nawalan tayo ng passion, kung mag-continue lang tayo at pagpatuloy lang natin yung ginagawa natin, alam nating may patutunguhan yan. Hindi kasi walang silbi yung ginagawa natin dito eh. Hindi kasi para sa parang wala lang. Hindi lang kasi ganun eh. Nababurnout tayo ng madalas. Kasi madalas tayong nagre-risk eh. Madalas tayong gumagawa ng mga malalaking bagay. Makukulit kasi mga utak natin. Hindi ka naman negosyante kung mabait ka eh. O hindi ka makulit yung isip mo. Kasi maging okay na ako dito eh. Oo. Madalas yung pagka-burnout natin kasi madalas yung pag-take action natin eh. Last na masasabi mo or encouragement mo na masasabi sa mga taong dumadanas ng burnout na yun. So, isa lang actually walang ibang taong makamotivate sa atin eh. Bukod sa, naririnig natin, disiplina talaga sa sarili. Na kailangan i-train natin yung sarili natin, yung attitude natin towards dun sa mga problema na yan. Yun yung kailangan nating ayusin or i-align natin yung utak natin. Kumbaga, baguhin mo lang yung paningin mo sa mga bagay na yan. Yun na mismo yung nagbo-burnout sa'yo, yung cause na yun yung i-motivate mo. Hindi dahil na-motivate ka ni speaker ganito, dahil sabi ni ganito, hindi. Hindi sa lahat ng panahon tama yun. Align yung sinasabi nung motivational speaker na yun o kung sino man yan. Ang pinaka-the best na i-motivate o is yung attitude mo mismo towards dun sa problema na yun. Huwag mo isipin na problema, challenge pwede. Na challenge na i-enjoy mo. Paano kaya to Teka nga, eto. Yung may kasamang gigil pa. Pag hindi mo nakuha ngayon, huwag mo tulugan. Galingan mo pa lalo. Hanggat kaya pang mulat yung mata, tirahin mo na yan. Kaysa, yun nga sabi nila sa mag-asawa, pag nag-away, huwag matulog hanggat Hindi nag-aayos. hindi kayo magkaayos. Yun ang hindi ko nagawa. Pero sa business, in-apply ko yan. Hindi kita tutulugan hanggat hindi ko naayos. Kaya maayos ang business mo at Maayos. Pero yung relasyon namin ni Mrs. hindi. Hindi, pero naayos na. Ako naman, yung encouragement ko lang sa mga nag-experience ngayon ng burnout sa pagnenegosyo or sa buhay man, bumabalik ako sa prinsipyo ko eh. Sinusunod ko lang yung sabi ni King David sa Proverbs na, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Yun eh. Kasi nababurnout tayo kasi iniisip kasi natin na magaling tayo at hindi natin yung kailangan ng iba. Kailangan talaga natin yung iba at syempre kailangan talaga natin ng Diyos sa buhay natin. Kaya yun. Accept lang natin na kailangan natin ng tulong, maghingi tayo ng tulong sa iba. Masakit maloko, masakit Huwag mo isipin masakit, kasama yan. kasama yan. Pero kailangan talaga natin sila para mag-grow tayo. At Kailangan natin danasin. Kailangan danasin. Pasalamat ka na lang kung maliit na halaga yan. Yun lang po sa podcast na to. Maraming salamat sa panonood at don't forget na mag-follow at mag-like sa aming mga kanya-kanyang profile. Kyle Nelson S. Omac. John Ray Gumahad, ang CEO na Tambay. Ayun. Palaging tanda at huwag kalimutan ng faith without action is fiction. Just do it, whatever it takes. Bye guys!